Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa itinerary ko ngayong araw. Ginagawa ko po ito buwan-buwan, every after 3 weeks. Dito ko po kayo ipapasyal ngayon. Yan. Actually, yung hospital po ay malapit lang sa bahay namin. Pwedeng lakarin, kaso sa sobrang init ng panahon po ngayon, kaya kailangan ko pong magsakay. Kailangan ko sumakay para, kasi bawal din po sa akin na mainitan ng masikat na araw. Yan. Yung building na yan, yung blue building na yan, dyan po ako nagpapagkamot. Kung mapapansin niyo po, ang pagkuha ko ng video ay nakatutok sa aking nilalakaran lamang. Kasi po pag nasa labas ka, hindi ka pwedeng kumuha ng video lalo na kung may makakasalubong ka. Nasa bansa po kasi ako na maraming ipinagbabawal na kailangan nating sundin. Unang-una na dyan ay bawal po silang makuhanan ng litrato at bawal din po silang makuhanan ng video. Sa ngayon po muna ay ililibot ko po kayo sa aking kwarto kung saan naging tirahan ko na simula nung magpagamot ako taong September 2020. Kung kailan po ako na-diagnose. Sa totoo lang po, ay malaki na po ang kwartong ito para sa akin dahil kami lang naman pong mag-asawa ang laging nandito. Since ang pamilya po namin ay nakatira sa Pilipinas. Pero sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hindi niya po ako pinapabayaan. Grabing convenient po ng buhay na binibigay po niya sa akin. Opo, may sakit ako pero hindi ko ma-imagine na ganito niya ako i-bless. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako lagi sa Diyos. Papasok na po yung nurse para kuhanan po ako ng blood pressure, heartbeat count, temperature at iba pang laboratory test upang masiguro na mataas ang aking immune system at normal po ang aking laboratory. Sa dinarami-rami po kasi ng pinagdaanan kong gamutan mula chemotherapy, lumpectomy, radiation, open heart surgery, pericardial effusion at kasalukuyang targeted therapy ay bumababa po ang aking immune system. Kaya bago po nila ako salinan ng gamot, ay sinisigurado po muna nila na mataas ang aking immune system. At para kaya pong labanan kung ano man ang mga side effects ng gamot na aking iti-take sa ngayon.
Sa totoo lang po, sa dami-dami ng karayom na in-check sa akin, parang hindi na ako natatakot. Wala na yung kaba, wala na yung takot. Sanay na po ako. I am no longer afraid with the needle. I said I am no longer afraid with the needle. Thank you. Okay po, breakfast na muna habang inaantay natin yung result ng laboratory test. Sa mga hindi po familiar dito, ito po ay Portacat. Nagpakabit na po ako ng Portacat dahil po sa dinami-dami ng mga gamot na isinalin po sa akin, yung ugat ko po, numinipis na po siya. Sumusuko na yung ugat ko, kaya sinadya sa akin ng aking surgeon na kailangan ko na magpakamit ng Portacat para dyan na po direct sinasalin yung gamot. Meron po kaming IV. Lunchtime. Kailangan natin magpalakas. Ang targeted therapy, kadalasan po inaabot po siya ng 1.5 oras. Pagkasama po yung flashing after 15 minutes, kaya ipinapahinga ko po muna. Yan, tulog. At syempre, hindi lang po ako yung tulog, pati yung aking asawa, kailangan na din po niya magpahinga. Sobrang pasasalamat ko po sa taong to na sumagip ng buhay ko, tumulong sa akin, at laging nandyan. Ano man ang pagsubok na pagdadaanan namin, hindi po niya ako sinusukuan. Okay, tapos na po ang aking treatment. Ang sinasalin po sa akin ngayon ay ang heparin para po maiwasan po yung blood clot sa aking Portacat. No, this is different. Okay. This is separate. Ayan po yung heparin. And tomorrow, what time we will come back for the injection? This time, you can go. Or evening, you can Maybe evening because my husband has work. yeah. So after his office hours, right? Or I have an appointment for my dental near, also in Almana, What at time? 11:30. Can I drop by here? 11:30. No, it's okay. It's okay? It's fine? Ito na po, tatanggalan na po natin yung bandage. Tatanggalin na rin po natin yung in-insert nila sa Supposedly it will akin. Sa Portacat ko. Only 24 hours. So I will come back by evening. Dahil every 3 weeks po, ginagawa po namin to. Kaya namumula po yung ano ko. Pina tayo. Pina tayo. Ah, mainit pa. Pina kami. Tapos na. Parang, sako, kakatapos ko ba ng treatment?
Ginig-ginig ka na. Pagkatapos naman ng treatment, parang hindi naman ako nag-treatment. Parang wala. Pinaglakad pa po niya ako. Ha? Yung treatment ba to? Wala. Sa totoo lang po, di lang tayong may sakit na cancer ang lumalaban. Sila rin, ang mga asawa, anak, magulang, kaibigan, na handang umalalay, bantayan at nangakong di tayo iiwan hanggang makasurvive tayo sa labang ito. Dama nila yung pain, struggle, at sacrifices natin. Kaya sobra ko pong ina-appreciate ang aking asawa at thankful ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng asawang katulad niya. Naiintindihan ko po na dahil sa sakit natin nakakaramdam tayo ng depression and anxiety. Pero tip lang po, ang mga nag-aalaga po sa atin ay napapagod din. Kaya matuto din po tayo mag-adjust at maging understanding sa bawat sitwasyon sa buhay. Ibigay po natin sa ating mga asawa, pamilya, na nag-aalaga sa atin ang kanilang me time or their time to rest. Di lang kasi sa atin umiikot ang buhay nila. Ang ikli po ng buhay, piliin nating laging masaya. At ang isang pinaka-importante sa lahat, yung suporta at pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay. Mas mabilis po tayong gagaling kung may positibo tayong pag-iisip, unconditional love and encouragement galing sa kanila na sobrang mahalaga po yun. At kung sino man po ang nalulungkot o pinanghihinaan ng loob, I am available to chat po. Anytime po, basta wala akong hospital appointment, tutugon po ako. Kahit doon man lang, makatulong po ako sa mga lungkot, sa pain, na pinagdadaanan po ninyo. Maraming salamat po.